Hello po, good evening. Start na tayo guys. Sinong nandito? Sir Bolly. Good evening po. Ma'am Cheryl, Ma'am Jam, Sir Son, Ma'am Narlene, Ma'am Jacqueline, Ma'am Naline, and Sir Justin. Wala po si Sir Christopher, no? Pangalawang gabi na po ito. Kala ko nga Ah, malilate ako eh. ano po? Kala ko malilate ako. Nga. Pero may work kasi ako ngayon mga 11. Sakto din. Katapos, Hmm, magkakatay okay. kami ng baboy. I see. Oh. Slaughterhouse. Okay, so, 안녕하세요, Mas yung 여러분. Okay, welcome sa day 5 natin ngayon. So, I'm sure na alam niyo na po kung paano magbasa. So, doon na tayo sa conjunction, sa grammar. So, bago tayo pumunta doon, bago tayo ano ng bagong topic, gusto ko munang magbasa by partner ang nandito. So, babasahin niyo lang yung dialogue. Tapos, salitan kayo ng pagbabasa. So, let's practice reading this dialogue. Sino ang gustong magbasa? Dialogue po ito. So, sa dialogue na ito, si Minsu at saka si Tuan. Si Minsu at saka si Tuan ay nag-uusap. So, sino dito ang si Minsu? Sino din dito si Tuan? Eh, si Ma'am Jacqueline makikinig na muna, no? Sige, si Sir Rolly at saka si Ma'am Nalin. Okay lang po ba, Ma'am Nalin? Sige po, wait lang. Okay. So, mauuna muna si Minsu. Tapos next po, si Minsu si Rolly, Sir Rolly. Tapos si Tuan, si Ma'am Nalin. Okay, Yung start English, tayo. yung English lang ang sasabihin niyo, ma'am. Hindi po. Mapapractice reading nga tayo ng Korean. Opo, joke lang. Okay, sige po. Okay, si Jack. Pwede mo may convert. Start na po. Mauna po Ma'am Nalin si Sir Rolly. Kasi si Sir Rolly si Minsu. Tapos si Ma'am Nalin si Tuan. Di pa po kasi kabisado masyado. Kailangan pa i-convert into word. Bisyllable pa rin po ang pagbasa po. Apo. Okay, start. Mm, min, minso. Opo, yan pala yung pangalan ng ano, minso. Minso din. Opo. Sige po, dito tayo sa dialogue. So, ano sinabi ni Minsu? Pwede ma'am, i-convert pa namin ma'am kasi hindi pa masyado yung ano eh. Okay po. Makikinig ka muna. Opo ma'am. Sige, sige po. Sinong Try, gustong... ma'am. Ako po, ma'am. Try ko po. Okay, si Ma'am Cheryl. Si Ma'am Cheryl, si Minsu, tapos si Ma'am Nalin, si Tuan. Okay, Junbi, si Jack. 안녕하세요. 제 name 이민수입니다. 입니다. Okay. Paulit nga po ito. 제 Eh, anong vowel po ito? is E, ma'am. Ay, oh, so pala, sorry. Okay. So, anong consonant po ito, ma'am? S po.
S po ba Ay, J, yan? J, J pala, ma'am. Okay, sige po. Paulit po. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Okay. Jonan. 저는, Jonan. 저는, Wala ka pa nun pa? Okay, ulit nga po, Ma'am Sherry. Last po. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Okay, tama po. Okay, next, 2-1. Unmute ka po, Ma'am Nalin. Sana all ganina na ako gabasa. Sige po. Anyong haseyo. Yun. Tuhan입니다. Mhm. Jun Ketulam Salam입니다. Okay, 잘했어요. Okay, Ma'am Nalin, ikaw na naman si Minsu. Okay, basahin mo po yung dialogue ni Minsu. Um, 안녕하세요. 저는 민수입니다. Okay, thank you po, Ma'am Cheryl. Ikaw na naman po si Tuan. 안녕하세요. 저는 인, 저는 인, Ito po. 또, 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 Okay. Mhm. 또, 또, ma'am? Tama po ba? Yes po, tama po. Mhm. Okay, 또, uh, an, imnida. Okay, so kung sasabihin mo to sabay, Ma'am, yung dalawang syllable, two, Tuan, Tuan. tuan. Okay po. Mhm. Tuan, tuan, imnida. Okay, next po. Pagpatuloy po. 저는, 저는, 아, 저는, Mhm. Ito po. 아, 왜 있어요? Ay, ito po ba ay B, ma'am? Yes po. Oo. Si Biop ay nasa initial position. So, Magiging P po siya. Pe. Eh, betu, Mhm. be, Mhm. nim, seyo. Mali po pala. Ah, Ito muna po, yung tatlong syllable. beum, betum, Yes, tama po. Betu. betu, nam, opo, nam, Mhm. Next po. namsa, 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 sam, Ayan po. nida. Anong consonant po ito, ma'am? T po, T. Ito Sam, po. Anong consonant po ito? T o L. Ay, Yan R po. pala, R. R. Yan. Tama po. Okay. So, Saram, mhm. I, saram, I, nida. Okay. Tama po. Okay. Pakiulit nga po, ma'am. Yung buong sentence or dialogue ni Tuan. 안녕하세요.
저는 두 저는, 저는 저는. 저는 두 an Yes, tama po. Tuwan. tuan tuan입니다. Okay, next. 저는 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 배 배tu 배tu Yes po. Mm-hmm. 배tu nam namsahe namsa Vietnam. Yan po. 배tu nam sa Mm-hmm. saram입니다. Okay. Tama po. 잘했어요. Chelsea and Nalinshi. Thank you po. Next, try tayo magbasa. Sir Son, good evening. Evening po. And si Ma'am Nerlin. Ma'am Nerlin, kaya po ba? Hello, Ma'am Nerlin? Okay, wala. Wala si Ma'am Nerlin. Try ko po ma'am sa Clemency. Sige, go, Sir Ruel. So, si Sir Ruel, si Minsu, si Sir Rolly po ma'am. Son, si Tuan. Rolly po ma'am. Ay, Ruel, sorry. Rolly pala. Wala pala si Ruel. Sorry po. Okay. Si Sir Rolly, si Minsu, tapos si Sir Son, si Tuan. Sige po. 안녕하세요. 저는 임수입니다. Tama po ba? Pakiulit nga po. 안녕하세요. 저는 임수입니다. Okay. So, tingnan natin dito, sir ha. Yung 네. first and second syllable. Pakibasa ulit. 임, I, 임수, 임수, tapos, ito 수, po, paano mo basahin to, sir? 음, Yan po. Paano basahin siya? 음, 밀, ah, wala, Ano hindi yung mo. last consonant po? Min, min pala ma'am Yun, tama po. min, Okay. min pala, Mhm. min, min, imnida pala. 안녕하세요. Yes. 저는 M 어, 이 이 이문 이민수입니다. Okay, tama po. Okay, next, sir Son. Evening po. Ah, Evening. 안녕하세요. 저는 tuwan입니다. 저는 베트남 사람입니다. Okay. Salitan kayo, Sir Son. Ikaw na naman si Minsu. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. Okay, thank you po. Charissoyo. Sir Thank you Rolly, po. Tuwan. Tuwan po, Sir Rolly. po. 안녕하세요. 저님 이 nag-ano po kasi ako eh. Denim so 저님 tapos ano yung o Okay. and Saan kayo po?
Dito po sa may An Jonin, okay, Jonin, Chonen. Tapos po, ito po. Su, Su, Anong Su, consonant po ito? ah, Ta pala, Ta, Yes, okay po. Tu. Ay, I pala yun. To. Sige, tuloy Tapos, mo po. Tu, Tu, tapos Mhm. an, an, das, an, ansip, up, Okay, so nida, anong nida pala, mhm. nida, Imnida. imnida, Okay, imnida, so Chonen, two, Janan, Tu, 2, 1, Tuwan, Imnida. imnida, imnida. Okay, ito po. Ito, Chu, Chunim, Chunim, Te, Chunim, So, Okay, anong consonant po ito? ano po? Ah, B pala yun. Okay, B pala sa ano. so, B, B, tapos ito po. B, 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 T, B, T, Okay, anong vowel po B, iyan? B, T, So, B, bet, T, but B, T, tapos, B, T, first in, Tam, anong consonant po ito? N po, sa Okay, N, so, tapos A, tapos M, Tam, sorry. Wait lang po. Okay, sige po. Tam, Tamsa, Tamsa, Okay, anong nga ulit po ito? ah, Nim, ma'am. Anam, Okay, so, Nam, pakiulit nga ito, I mean, Sir Rolly. Pakiulit nga po ito. B, B, tapos, B, BT, Mhm. Vietnam, Okay, tama po. Vietnam, Next. sa, 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 tapos, E, Ito po. E, R, A, Ram, Mhm. Simnida, Ito po. Pakibasa nga ulit po. Wala Simnid, pong letter S dyan po. Imnida, wala nga, Imnida, ay, Okay. Imnida, Charis Imnida. sa'yo. Okay. Thank you po. So, thank you sa lahat na nagbasa sa practice reading natin sa dialogue. So, minsan po may dialogue tayong babasahin sa class natin bago tayo po mag-proceed sa topic. Or minsan vocabs din po. So, dito sa dialogue natin, nag-uusap si Minsu at saka si Tuan.
And sabi ni Minsu, annyeonghaseyo. Ano nga ibig sabihin ng annyeonghaseyo? Yan po ay hi or good morning. And 저는 이민수입니다. So yung li po, sorry. Yung li po dyan is E sa Korea. Hindi po talagang mag-spelling tayo ng li. So magiging E. 이민수 입니다. And si Tuan din, nagsabi siya daw si Tuan. 저는 tuwan입니다. And may sinabi pa si Tuan. 저는 베트남. Ano yung Vietnam? Sino nakakaalala? Vietnam. Vietnam, tama. 베트남 사람입니다. Okay, take note lang po ito. Other vocabs. Pag sasabihing saram, ito po ay isang tao or person. So, person from Vietnam, tinatawag natin yan sa English na Vietnamese. Ay, naku, sorry. Vietnamese. Pag naman po sasabihin nating Philippine saram, ano po ang tawag dyan? Philippine saram? Filipino. Filipino. Yun Yes, po. tama po. Tama po yung spelling ko sa Filipino or P? You know, P ata. Alam ko, Ano po, ma'am, subject po yung F, subject yung subject. subject. Okay. Ano, yes People po? yung saram, no, ma'am? People or, oh yes po. People or person. Same lang po yan. Mm-mm. Vietnam, saramimnida. So, ibig sabihin si Tuan ay Vietnamese. Vietnamese. Okay. So, paano ba natin pag... Yung, Yes po, Sir Son? yung my name dyan, ano yung my name dyan, ma'am? Yung Jonan? Okay. Yung my name dito po is, hindi po siya Jonan. Jonan is I. Kasi po, ang Jo, ang ganito, ibig sabihin I, ako. Kung sa Tagalog pa, ita-translate natin yan. Ako si Lee Min-soo. 'Di ba po? Ako si Lee Min-soo. So, hindi, kung sa English, I am Lee Min-soo. So, kung kukunin natin yung thought na my name is Lee Min-soo, nagpapakilala kasi siya na siya si Lee Min-soo. Pero pwede namang sabihin Iroman kasi yung Irom is name, pangalan. So bukas pala magsasend ako dito sa group chat natin ng mga vocabs kagaya ng chonen, ayun, cho is I, mga ganon, chingu, friend. Send ko din sa group chat natin bukas. Para medyo marami-rami na yung vocabs natin. Yan. So, dito na tayo sa conjunction. So, yung mga binasa nyo kanina, paano ba tayo makakabuo ng isang sentence sa Korean na alam nyo na magbasa, di ba po? So, paano tayo makakabuo? Ito po ay tinatawag na conjugation. Bakit sinabi kong conjunction kanina? Conjugation pala. So, anong ibig sabihin ng conjugation? So, it is a change in a verb or adjective form to adjust the tense, the mood, the voice, or the person. Conjugation does not only apply for present tense, but for other grammar forms. So, in Korean, conjugation applies to all verbs and adjectives with the grammar you apply to it. So sa conjugation po, nagko-conjugate tayo sa Korean language or kung magko-construct tayo ng sentence, i-conjugate natin sa Korean depende po sa kung kailan nagawa yung isang bagay. Ganun po siya. At nag-a-adjust or nag-change po siya ng tense or ng mood or ng voice sa isang tao. So, dito tayo sa unang conjugation, yung sinasabi sa binasa nyo kanina na imnida. Imnida. So, ang ibig pong sabihin ng imnida is, are, am. Gagamitin lang natin yung imnida po kasi yan po ay tinatawag na honorific form. Honorific form po, ibig sabihin, gagamitin natin ang imnida kung nagdedepende ka kasi po sa kausap mo.
So, in Korean culture, depende po yung paggamit mo ng sentence sa kausap mo. Nakakatanda mo ba? Elder, mama, papa, or friends mo lang? Or most especially, mga sadyang name. So, gagamitin natin yung imnida if it is maano sa'yo. Parang yung rank niya is matanda sa'yo, yun higher sa'yo. Ganun siya. Yung edad din, mas matanda sa'yo. So, honorific yung gagamitin natin. Imnida is used to introduce oneself, including one's name, nationality, occupation, and etc. Pag sasabihin natin imnida, ginagamit natin in declarative sentence. Ano ibig sabihin ng declarative? Parang nagsasalaysay ka lang. Kagaya ng sinabi sa dialogue kanina na ako si Lee Min Soo. So, nagsasalaysay ka or nag-i-introduce ka ng sarili mo. Honorific form po yan. So, halimbawa dito, I am Tuwan. 저는. 저는 po is, i-highlight ko po ha. Pag sasabihin natin 저는 is ako, I. Tapos, Tuwan, ito, si Tuwan. Ang imnida dyan is am. Yan po siya. So, i-attach natin. Bakit may dash dito sa imnida? Kung nakikita nyo, ibig sabihin po, i-attach natin yung imnida sa noun. Noun plus imnida. So, to one is a noun, di ba po? Kung sa English, ano nga yung mga noun? Name of place, person, things, di ba po? So, noun plus imnida. So, I am tuwan, 저는 tuwan입니다. Yan po yung function ng imnida. Used in declarative sentence. Another example po, I am a Filipino, yung sinabi ko kanina. I am a Filipino. 저는, so, kung you are a Filipino, so tagasan ka sa Philippines. So, Philippine is a noun. And may saram kasi po Filipino, si person. Diba? Mga tao na nasa Philippines. So, saram, person is a noun. Lagyan mo ng imnida. So, 저는 Philippine 사람입니다. Yan po ang function ng paggamit ng imnida in honorific form. So, may respeto yung pagsabi mo. Yan, 안녕하세요. 저는 날린입니다. Yan. Ganyan ang paggamit ng imnida. So, another form, activity. Mag-activity tayo, guys. Sinong gustong magbasa dito? So, kung nakikita nyo sa picture, gamitin natin yung imnida. So, paano sasabihin ng taong nasa picture para i-introduce niya yung self niya? Sinong gustong sumagot? First, of course, gagamitin natin yun yan ng chonen. So, anong pangalan ng tao dito? Anong pangalan mo? Rihan. 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 Okay, so paano mo sasabihin ngayon? Kung ikaw si Rihan, 저, i-introduce mo yung sarili mo. 저는 리한입니다. Yun, tama po. 저는 리한입니다. Ito po. Paano mo i-introduce yung babae or ikaw yan? Halimbawa, ikaw yan. Ano pangalan niya? Rupika. Okay, so paano mo sasabihin yan gamit ang imnida? 저는 소피가입니다. Yun. Okay. Pangatlo. Okay, Sila dito. naman, ma'am. Ano? Okay, Sila basahin niyo. naman. Sila naman, oo. Ma'am Cheryl. Baka gusto mo pa, Ma'am Cheryl. Okay. So, basahin niyo nga itong nasa baba. Ano bang word ito?
pakisuton, ay pakisutan, Yes, Pakistan. So yan po ay country or nara. So itong tao daw na nasa picture ay taga Pakistan or Pakistan. So paano mo sasabihin yan kung ikaw ay taga Pakistan? 저는 Mhm. 살아 파키스탄. Okay, ano yung mauuna? Saram or ang Pakistan? 저는 파키스탄 사람 po una mo. Una ba yung saram? 저는 파키스탄 Mhm. Tama po 저는 yan. 저는 파키스탄 사람. Nasaan po yung imnida? 입니다. Okay. O sasabihin natin Jonen or Jonen, 저는 Pakistan. 사람입니다. Ayun. Okay. Last po. Ma'am Jacqueline. Ay, makikinig ka lang po, no? Nasa work ka pa pala. Si Ma'am Jam din. Nasa work pa si Ma'am Jam. Teguk, Yun, Teguk. Ano yung Teguk? clerk. Ayun na asa dito na. Wait lang. Teacher? Teguk? Ano po yan? Country po yan. Country plan Teguk. Oo. Kala ko clerk. China. China ba? Ay, hindi. Teguk. Chongguk Bin- yung biniro, China. biniro mo pala kahapon yung Teguk, Oo. Thailand. Thailand, yun. Muntik tayo na tegok sa Thailand, di ba? Kasi may issue dun. Yun. Oo. Tegok is Thailand. So, paano mo sasabihin kung ikaw ay taga Thailand? Genome, Teguk, Yun. Si Ma'am 사람입니다. Cheryl. Ano nga ulit yun, Ma'am Cheryl? 저는 태국 사람입니다. Yun. Very good. Tama po. Jonen, Tegok Saram, Imnida. Okay, so yan po yung function ng Imnida. Ibig sabihin is am or are at honorific po yan. So, gagamitin natin yan na yung imnida sa mga nakakatanda or yung mas higher sa atin. Kasi marespeto yung Korean. So, respeto. Makikita naman eh. Pag sa atin, pag mga Tagalog, di ba? Pag may po, may respeto. Sa Ma'am, kanila, ganun din. pag mas bata po sa'yo, wala nang nida basta Casual. Teguk, ganun, Teguk, wala Okay, na pag yung okay, so ganun. i-discuss ko yan ngayon po din, ma'am. Okay. Kung pag pag hindi siya, wala siya, hindi naman sa walang respeto, no? Lesser lang yung respect. I-discuss ko dito. So, practice muna tayo. So, ang gagawin kasi 'di ba na ano na ninyo, na-input na ninyo yung Korean na keyboard sa phone nyo. So, it's either isusulat nyo or itatype nyo lang po dun sa group chat natin. Ito po. So, ang sasabihin nyo lang, itong tatlo. I-chat nyo sa group chat or isulat as send yung picture. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes lang. Tagwa 1 minute yung dalawa. Gamit ang IMNIDA. Okay, let's start. Ngayon po yan, ma'am. Opo, ngayon. Akala ko assignment. Hindi. Practice po. Mamaya pa yung assignment. May assignment kayo. Sige, hintayin ko ng 3 minutes. O hindi pa makapag-type, pwede lang naman isulat. So, lagyan nyo lang ng chonen po ha. I is chonen.
Ma'am, sulat na lang tapos picture na lang po. Yes po, pwede po. Ako din ma'am, sulat na lang. Naghahanap pa ako sa keyboard. Sige po. Mas okay din kasi na habang marunong kayo magbasa, marunong na din kayo magsulat. Ma'am, I am ba yung tunin, ma'am? Ay lang po yung cho. Chonen. Ay lang po yan. Yung is imnida. Yung chonen is ay lang po yan. Ang imnida dito is yung Na po ba kayo? Ano po, ma'am? Mahina boses ni Ma'am Cheryl. Baka sa mic Oo, niya. talaga marinig. Yan. Ma'am Nerlene, ano po? Wala, walang naririnig si Ma'am Nerlene. Oo. Pasensya na po, ma'am. Parang hindi pa ako masyadong marunong magsulat. Okay lang po. Try niyo lang po. Wala namang masama. Mas okay din na mag-try at makita yung mali. Sa pag-aaral talaga ng Korean, tinotolerate ko lang po yung mga mali na ano. I mean, gusto ko na may mga mali para makorek ka agad. Si Ma'am Nerlene, hindi daw tayo Opo, nagsasalita. Bakit kaya sa speaker ata niya to? Cebu Express. Sa GC ho ba i-send? Yes, tama. Mm-mm. Nag-out si Ma'am Nerlene. Si Miss Candy. Nag-chat na. Yun. Rinig ba kami, Ma'am Nerlene? Rinig na yung boses ko? Okay na po. Okay. Anong gagawin, ma'am? Ano po yan? Gamitin po yung imnida. Yan, itatranslate into Korean. So, halimbawa yung pangalan mo, Chonen, tapos pangalan, imnida. Yun, hindi nyo pa alam yung ano no, yung pangalan nyo. Okay, Opo, ma'am. Sir Emerson yung name mo po pa, pwede naman ganito po.
Ma'am, kung double word, ma'am, dapat ba dalawa yung ano, ma'am? Double word, example, Rolly. Double L kasi, dapat, Opo, dapat ba opo. double din? Kasi po yung Rolly, Hmm. um, Tapos, ano yun, yung, ah, O na silent, yun ba yun? O na silent, tapos double, ano, ma'am? send ko po sa iyo ha. Sa group Double, chat. Mention kita, Sir Rolly. sige Kung po, paano ma'am. yung name mo. Hindi ko pa kasi, ano, yung double eh. Mukhang mali Mm-mm. yung ano ko, pangalan, ma'am. Emel. Mm-mm. Mm-mm. Ano kayong R, ma'am? Na magiging ano, R. consonant. Magiging R. R? Mm-mm. May R ba na? Pero Wait lang. minsan talaga tingnan ko nga, Emelson kasi po yan. Emel, no, ma'am? Oh, Wala naman kasi akong anong R na baka ano, gusto consonant. talagang, mag-ML ka, sir. Ano kaya yung R, ma'am? Dapat inano ko lang yung real, no, ma'am? Mm-mm. Kasi pag Double, mali din yung ano ko eh. Y. Di ba sabi Ay, ko po hindi. pag sa Paano Korean, kaya yung real? consonant cannot stand alone, either, and also likewise with the vowel cannot stand alone po siya. Ay, Paano, dapat eh. ma'am, paano Ano ko po pala? makuha yung Y? Kasi walang Y dito sa ano. Emel. Pinaghati mo, ma'am. Mm-mm. Pwede pala yun. Kasi kailangan siya Emel. consonant at saka vowel. Dapat ba Mm. you? Uy, tama si Ma'am Cheryl sa name niya po. Chonan, Ma'am, kulang lang. Kulang lang, Ma'am Emel. Cheryl, ng Imnida. Tapos yung spelling mo po ng Imnida, Ma'am Cheryl, Ipnida. Hindi po letter M. Naging Emeruson, ma'am. Mm-mm. Ganyan Mm. talaga yan. Sino pa? Si Ma'am Nerlin din. Ma'am, Nerli. Ay, pwede lang pala. Pero yung pagkabigkas na is Nalin. Hindi Nalin, hindi Nerlin. dapat, asan ko kukunin yung Y, ma'am? Wala man kasing Y dito sa ano, Why, ano po? consonant. Ikaw po, Sa, Ma'am Is sa Rolly? Rolly, sa Rolly kasi, ma'am, walang, Sinend ko na po sa'yo. sorry po, sorry po. Nasaan Lisa. na nga yun? Na-mention ako sa'yo. Walang Y. Walang Y, di ba po? Kasi yung vowel is E. Opo pala. Eh, Kasi yung spelling is by syllable. Kung paano siya bigkasin. Ewan ko ba kasi Sir John Thomas pwede ding tama po ba, sir? Yung name ni Sir Emerson dyan. Emerson. Parang ang no, awkward din. Sa akin nga, ang taas din ng pangalan in Korean eh. R, R, Nakakailam. Ma'am, tama po ba? Ay, Ma'am Cheryl, ang sa'yo po. Tama naman po. Ay, Okay po. hindi po. Biyop. Hindi yung P na aspirated. Oo. Ito po, yung Imnida. Yan po yung discussion natin ngayon eh. Spelling. Imnida. Mm. hmm, Edit niya lang po. Ayun. Okay din si Ma'am Nerlin na. And pwede naman to. Pag ano talaga, pwede din na Nerlin. Si sino? Nerlin na yung spelling. Pwede din po yan. Nerlin C, di ba, ma'am? Y, hindi Y. Ay pala, ma'am, hindi pala magiging Y. Rolly. Oo, Rolly. Ganun pala. Mm-mm. Opo. Sorry, may nasend pala ako dun. Mali pala ako nasendan. Yan. Okay po, Ma'am Cheryl. Yan.
Okay, gets nyo na po. Pag imnida, it's an honorific form to introduce ourselves, especially sa mga tao, mga maraming tao na hindi natin kilala. So, kailangan with respect pa rin din po. So, paano naman kung magtatanong ka? Like, are you a student? Ikaw ba ay isang estudyante? Doktor ka ba? Paano po yan? So, yan po ay imnika. So, imnika, honorific form pa rin po yan. Ang ibig sabihin is, are, am pa rin. Pero, ang imnika ay question form ng imnida. So, this is also used to ask a question regarding to a noun. So, kung sasabihin natin interrogative sentence, yan po ay nagtatanong. Like, are you an office worker? Diba? May question mark. Sorry, walang question mark sa example ko. Or, are you a student? Estudyante ka po ba? Ganun siya. Kung nagtatanong tayo, gagamitin natin yung imnika. So, halimbawa, are you an office worker? Okay. So, ito po ay, yung you dito is bakit dangshi? Dangshin. Tama po ba dangshi? Dangshinen. Yes. Dangshi, you. Ano nga ulit yung office worker? Yung pinabasa ko sa inyo na vocabs kagabi, sabi ko, kailangan niyo i-familiarize. Okay, office worker is Wesawon. Wesawon. Tapos yung imnika is are. Yan. So, halimbawa, ikaw po ba ay isang office worker ka po ba? Yan. So, dangshinin, Wesawon, imnika. Or pwede na pong hindi na gamitin yung dangshinin. Diretso na po sa Wesawon, imnika. Pwede po yan. Kasi kausap mo naman yung tinatanong mo. So, pwedeng wala na po yung you or dangshin. Ma'am, paano ulit po yung pagbigkas po, ma'am? Na ano po? Wasawon? We, Wasawon? Wesawon. Wesawon, imnika. Wesawon, imnika. Tawag ng Nika. So, ang imnika po ay gagamitin natin pag nagtatanong tayo. So, it is a question form sa imnida. So, halimbawa, tinatanong ka, office worker ka po ba? So, sasabihin mo, Wesawon, imnika. So, kung ikaw po ay office worker talaga na tinanong ka, pwede mo sabihin, oo, office worker ako. So, yun. Yung sagot mo is imnida. Ne, Wesawon, imnida. Yan. So, tinanong ka, Wesawon imnika? Sagot mo, ne, Wesawon imnida. So, hindi mo na gagamitin yung imnika. Kasi tanong lang po yung imnika. Ang imnida is declarative or pinapahayag mo talaga. Another example dito po is, are you a teacher? Teacher ka po ba? So, sasabihin mo, Sonsengnim imnika? Okay. Sonsengnim imnika? Kung tinatanong ka, yung sagot mo, hindi. Or oo, teacher ako. Ne, sonsengnim, imnida. Imnida na po siya. Yan. So, pwede nang hindi natin gamitan ng tangsin. Yung kung nagtatanong tayo. Yan. Any questions dito po regarding sa imnika? Pag imnika po is questions siya, kaya kailangan may question mark. And honorific siya. So, gagamitin pa rin natin ito sa pag nagtatanong tayo sa mga nakakatanda, sa mga higher rank sa atin. Gagamitin natin yan. And mostly naman sa Korean talaga guys, yung Korean culture talaga nila, more on respect kaya yan sila. So, parang ang bastos-bastos mo na pag hindi ka gumagamit ng mga honorific forms, kagaya ni imnida at saka ni imnika. Yan, kasi ano siya. May mas higher form pa po yan. Yung
may S. Sumnida. Yan po sila. I-discuss ko pa rin po yan sa inyo. Pero yung mostly na ginagamit with respect talaga, especially sa mga strangers na bago pa lang nila nakikita or nakilala, bago pang nakausap, ito po yung ginagamit. Imnika at saka imnida. So, another activity. So, kung tatanungin mo, gamit yung imnika, number 1, wesawun. So, paano natin sasabihin yan? Wesawun. Lagyan lang natin ng imnika. Imnik ka. Okay, so wesawun, imnika. Ano ibig sabihin? Are you Teacher? officer? Ano Officer? yun? Official? Office worker. Worker. Officer. Officially. Sir, sir. Okay. Wesawun, imnika. So, office worker ka po ba? Or are you an office worker? Yan. Number 2, subangguan. So, paano yan? Lagyan pa rin natin ng imnika kung nagtatanong tayo. Ano nga ibig sabihin ng subangguan? Subangguan is firefighter. So, are you a firefighter? So, ibig sabihin mo na, subangguan, imnika. Kasi nagtatanong kayo. Number 3, ganhusa. Ano yung ganhusa? Kung naalala or nasulat nyo ba? Or sinend ko naman po sa group chat. Ganhusa is nurse. So, are you a nurse? Paano yan? Paano mo sasabihin na in Korean ang are you a nurse? May Or nurse imnik ka ka. po ba? Imnika? Yes, tama po. Ganhusa, imnika. Ano sa imnika? And number 4, kisulja, imnika. Kisulja, imnika. Imnika. Yan. So, magkaiba talaga yung paggamit ng imnida at saka imnika ha. Pero, same lang din po sila ng meaning. Is, am, are. Okay, practice na naman po. Ito po. Okay, so nabasa natin tong mga vocabs na to. Homemaker, carpenter, doctor. So, andyan po sa, natin, sa group chat. Group chat. So, ang gagawin, i-chat pa rin po or sulat, tas, send na picture sa group chat natin. 3 minutes pa rin po. Okay, sulat tayo gamit ang imnika.
Tingnan ko nga yung sagot niya. Okay. Ma'am Nerlin, kailangan lang ng question mark sa imnik. Yun. Jobo, imnika. Next, carpenter. Buksu, imnika. And Dr. Wessa, imnika. Yun. Okay. Ang galing, galing. Correct po. Charisoyo, Sir Emerson, and Ma'am Nerlin. Good job. Ma'am Nerlin lang pala. At saka si Sir Emerson. Okay, habang yung iba nagsasagot sila or nagsusulat or nagsasend sila, proceed tayo. Next. Okay, so dito na naman tayo sa iyeyo at saka sa yeyo. Ito po yung tinatanong ni Ma'am Sherlyn kanina na paano po kung kausap mo lang is hindi talaga yung may respect pa rin, parang ganon. Pero hindi yung formal talaga. Di ba po? Sige po, Ma'am Jam, okay lang. Kinig ka lang po. Yes po. Yes po. Okay, so iyeyo at saka yeyo is the polite form of saying or introducing yourself. So ang iyeyo at saka yeyo is followed by a noun to make a declarative statement and or an interrogative statement. So gagamitin natin yung iyeyo kung ang consonant ng noun, kung ang noun ay nag-end po ng consonant. So iyeyo ang gagamitin. Gagamitin din natin ang yeyo kung ang noun ay nag-end po ng vowel. So, same lang po sila ng meaning. Is, are, am pa rin po, pero polite form po siya. So, ayan po. And pwede natin siyang gamitin, yung iyeyo at yeyo, pwede natin gamitin into question. Magtatanong ka, iyeyo pa rin po yung gagamitin. Or magpapahayag lang, iyeyo or yeyo ang gagamitin natin. So, followed pa rin po or attached pa rin po ito sa noun. So, noun plus iyeyo or noun plus yeyo. Halimbawa, meron tayo dito, haksengi yeyo. So, hakseng is student. So, kung titingnan natin si hakseng, ano ba yung last word or last nag-e-end? Ano ba yung nag-e-end na noun dyan? Consonant or vowel? Consonant. Consonant. So, kung consonant po yung, nag-end po yung noun ng consonant, iyeyo ang gagamitin natin. Kaya nagiging haksengi yeyo. So, polite form po yan. So, hindi ka naman po yung walang respeto dyan. So, polite form, pagiging polite lang po sa mga taong kasama mo. Ganun po. So, haksengi yeyo. Are you a student? Pero po kung honorific, paano mo sasabihin yan? Hakseng imnika. Di ba po? Pag honorific. Pero pag polite form, haksengi yeyo. Yan po siya. So, gagamitan natin siya ng iyeyo or yeyo. Oh, yung tanong niya dito, haksengi yeyo, are you a student? Yung sagot niya, ne, haksengi yeyo. So, kung titingnan natin, yung iyeyo, pwede natin gamitin na patanong or pasalaysay lang po. So, same lang din po, iyeyo ang gagamitin. Kasi si hakseng ay nag-end ng consonant. So, iyeyo ang gagamitin natin. Kung sa honorific form po ito, yung sagot na yes, I am a student, anong sasabihin mo? Pag honorific, anong gagamitin? Ne, hakseng imnida. Pag honorific po. Okay, another example. Ige. Ige, mo, yeyo. So, ang mo po dito, ang ibig sabihin na highlighted ko naman po, ibig sabihin ng mo is what?
Yan. So, ige, ito. This po. So, ano ba ito? Ganon. Ano ito? Mo. So, kung titingnan natin yung word na mo or sa Korean, nag-e-end po siya ng vowel. So, ang gagamitin natin kasi nag-e-end siya ng vowel ay yeyo lang po. Hindi po itong iyeyo. So, kaya binabasa siyang ige, mo, yeyo. So, and then, sasagot niya po ay yolshi, yolshiyeyo. Yolshiyeyo. So, ang yolshi po is key. Ano nga ba sa Tagalog yung key? Susi pala, sorry. Susi. So, yolshi is susi. Yan. Dahil po si yolshi ay nag-end ng vowel, kaya yayo yung gagamitin natin. Yan po siya. Polite form ng, ang polite form ng is RM is iyeyo at saka yeyo. Ang honorific form ng is RM ay imnida at saka imnika. So, imnida, nagpapahayag. Imnika, nagtatanong. Sa iyeyo at saka yeyo, pwede mong gamitin na nagtatanong ka or nagpapahayag ka. Okay. Yan. So, let's practice. So, ngayon po, gagamitin niyo po yung iyeyo, yeyo sa ginawa niyo kanina. So, i-change niyo lang po yung ginawa niyo kanina is imnida, di ba po? So, i-change niyo po into iyeyo or yeyo. Sulat pa rin po, tapos isend niyo po dito sa group chat. Good job, Ma'am Cheryl. Tapos, okay po. Okay, 3 minutes pa rin po, guys. Okay, nakasend na po ba? Yes, ma'am. No, tingnan ko. Si Ma'am Nerlin pa. Ayan, spelling, Ma'am Nerlin. Ng iyeyo. Sa ye. Tingnan niyo po. Isa lang po yung guhit niya. Tapos yeyo. Isa lang. Sa'yo is dalawa kasi, Ma'am Nerlin.
Pero tama. Hakseng. Hakseng. Number 2, haksengi. Kasi po, yung hakseng, nag-end po ng consonant. Kaya, iyeyo yung gagamitin. Tapos, wesayeyo. Okay. Tama po. Number 2 lang po, Ma'am Nerlene, yung yung mali po. Iyeyo yung gagamitin. Okay, pag may mga bago tayong topics, guys, ano talaga, aside na nakikinig lang kayo, gusto ko din na may interaction. So, may mga activities na kailangan niyang gawin. May mga, aside sa magbabasa kayo, yun. Nag-check din ako sa mga binabasa niyo vocabs, kung naaalala niyo or nagme-memorize kayo. Ang secret lang talaga na makakabuo kayo ng mga Korean sentences, pag pag nagme-memorize kayo ng mga vocabs. Yung anong Korean ng ako, anong Korean ng siya, ganun. Ganun po. Or anong Korean ng student, ng doktor. Sa una lang talaga yung maraming i-memorize. Sa una lang mahirap. Yun. Yun, wala na ba? Nag-send? Mhm. Okay, tama po, sir. Sir Son. Yun. Mm. Pero yung iyeyo niyo po, baka maging kasi yung second. Ang liit kasi nung susulatan, ma'am, lumalampas yung ballpen ko. Kaya nga, nakikita ko din. Lumalampas yung ballpen ko, ma'am, sa pagguhit nung iyo. Yung space, maliit. Oo. Oo. Nagmumukha tuloy yung H. Oo nga, oo, ganun. Kaya baka po yan. Ganun. Tama naman po yung sulat. Yun, tama na, Ma'am Nerly. Na-edit mo na. Ang ganda ng spelling ng Korean ng Cheryl. Gusto ko. Oh, tama naman. Cheryl. So, kung yung pagbabasa dito, akyat rule na po yung aside na letter L po, di ba? Cheryl. Cheririeo. Ganun na po siya. Akyat rule sa pronunciation. Pag sa Nerlin, ma'am, paano? Nerlin. Teka po. Ito po. Ay, hindi pala. Tama po ba? Ay, yes, tama po. Thank you. Okay, so proceed tayo. Meron pang particles eh. So, yan po ha. Pag iyeyo at saka yeyo, polite form po iyan. So, pwede natin gagamitin yan sa mga workmates natin. Kasi may respect pa rin po yan. Pero pag mga talaga, mga higher rank,
Yung kailangan talaga ng full respect. Yung imnida yung gagamitin natin. Okay, proceed tayo dito sa particles. Okay. So, sa particle, guys, importante itong particle kasi ito pong Korean particles, they function as markers in the sentence. So, malalaman dito sa particles na anong function ng bawat salita. So these words help identify what a certain word's role is in the sentence. So yun, sabi ko, whether it's the topic or the object. And it also helps connect words to give a clearer meaning to what you want to say. So ginagamitan din po ng particles yung sentence. So yun, unang particle natin is e or ka. So ito po ay tinatawag na subject marker particle. So, kung sa English sentence kasi, 'di ba, mayroon tayong dito example. So, yung example natin dito sa English sentence is he paints poster. He paints poster. So, kung natatandaan natin sa English, 'di ba, sa sentence, basic or simple sentence lang, 'di ba, may subject, may verb, may object, 'di ba po? So, kung dito po, sa sentence na he paints posters, sino po yung or ano po yung subject dito? Ano yung subject dito? Si he, di He. ba po? And then, si paints is verb. And then, si poster po ay object. Ganyan din po sa Korean or Korean language. So, ginagamit natin yung ina-attach natin ang sa noun kung ang noun ay siya ay siya yung subject. So, si i at saka gagamitin natin ito as subject marker particle na magko-conclude na yung noun na ginamit sa sentence ay subject o yung tinutukoy. Yung tinutukoy sa sentence. So, i-attach natin ito sa noun in order to indicate, matutukoy natin yung subject sa sentence. So, halimbawa, meron tayong halimbawa, guys. Ay, hindi mo muna yung halimbawa. Kailan natin gagamitin yung i at kailan natin gagamitin yung ga? So, gagamitin natin ang subject marker na i kung ang noun ay nag-end po ng consonant. Gagamitin din natin yung subject particle na ga kung ang noun ay nag-end po ng vowel. So, yan. Note po yan. Kailangan nating i-memorize din po yung note na yan. So, halimbawa, meron tayo dito. The cat is behind the house. Pasensya na po guys, pag English po yung example ko, itatry ko talaga na magtagalog. Kasi minsan nahihirapan ako magtagalog guys or ano ba yung ibibigay ko na ano. So, pasensya na pag ano na lang, explain ko na lang din. Or tanong na lang din po kayo. So, halimbawa yung example dito is, the cat is behind the house. So, kung titingnan natin yung sentence, sino ba yung subject dito? Ang subject dito ay si Cat. cat. Tama po. Si cat. And, kung si cat po ang subject dito natin ilalagay si i or si ga. So, ano ba sa Korean ang cat? Ang Korean ng cat ay kuyangi or kuyangi. Yan po ay pusa. Kuyangi. Kung titingnan natin si kuyangi, nag-e-end po ang noun na kuyangi or cat ng vowel. So, pasok siya sa rule na yung ga yung gagamitin natin. So, magiging kuyangi ga. Hindi ko na muna Ma'am, i-explain yung iba po ha. Ano po? Yes po. ga talaga basa, hindi siya ka. Kuyangi ka. Pwede naman po yung ka. Kuyangi. Hindi, pag nasa middle na po kasi siya eh. Nasa middle Ay, opo, position na po opo. siya. Oo. Oo nga pa. Pero pag Kasi binabasa ko siya dito, nasa initial, nasa taas. ito po, yung Sorry, initial, sorry. di ba? Ku. Kasi nasa initial siya. Kaya kuyangi.
Tapos, nasa ano na siya, middle, kaya ga ang gamit. So, 고양이가 집 뒤에 있어. So, hindi ko muna i-explain to mga behind the house po. Focus lang po tayo sa subject marker particle. So, i-attach siya sa noun kung ang noun na iyan ay subject sa sentence. So, yan. Another po example. Meron pala tayong mga vocabs dito. 고양이 is cat. 집 is house. Twi is behind. So, twi po yan. Twi, twe. Behind. Okay. Another example. What is your name? Ito po. What is your name? So, alam naman natin yung name is Mo. Ay, sorry. Irong. Sorry. Irong. Irong po yung name, di ba po? So, what is your name? So, ano po yung subject dito sa English na what is your name? Name. Name. Tama po. Ang subject natin dito is name. So, iram is name. So, kung titingnan natin yung noun na iram, nag-end po siya ng consonant. So, ang ilalagay natin is yung subject particle na i. Kaya nagiging irami mo yeyo. So, mo is what. Tapos, lagay tayo ng polite form na yeyo. Okay. So, i and ga, Ma'am, pakiulit nga po ulit. Hindi ko po siya. ito po. Opo. So, kung yung sentence nyo po is, hahanapin nyo lang po muna yung subject sa sentence. Kasi yung subject sa sentence, pag siya na po yung subject, lalagyan na natin ng subject particle or subject marker. At aalamin din natin kung anong gagamitin natin na subject marker. I po ba or ga? Kaya dito, pag yung noun or yung subject ay nag-end po siya ng consonant, gagamitin natin yung i. Pero pag yung subject ay nag-end or yung, yes po, yung subject ay nag-end po ng vowel, which is si Kuyangi, ang last po niya, di ba po, is vowel, i. Kaya gagamitin natin yung ga or ka. So kung babasahin na natin yan, 고양이가 집 뒤에 있어요 or 있어. Pag dito naman po sa next po na slide, what is your name? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Yan. So, nasa irom po siya. Kasi si irom po yung subject sa sentence. At titingnan natin, si irom ba ay nag-end ba siya ng vowel or nag-end ba siya ng consonant? So, nag-end siya ng consonant, kaya gagamitin natin yung i. Yan po siya. Next din po natin, meron tayong note dito guys sa subject marker. Ito pong note na ito. When ga or when ka is followed by nouns such as cho. Di ba po? Meron tayong cho. Ito mga noun po yan na ibig sabihin cho is ako, na is ikaw, no is ako. Same pa rin po yan. Kung ito silang tatlong noun na ito ay idudugtong natin si subject particle na ka, maiiba yung pangalan nila or spelling nila or pagkabigkas nila. So aside na sasabihin nating choga, magiging chega. Aside na sasabihin nating naga, magiging nega. Pag sasabihin nating noga, magiging nega pa rin po yan. Pero iba po yung spelling niya. Neka. Yan. Okay. So, yan po yung note ng paggamit Ma'am, ng subject marker. Yes po? ano pong pinagkaiba ng nega, yung spelling lang? Yes po, dito. Pag ganito po yung spelling, ibig sabihin na. Ibig sabihin na. Which means, ako. Pag ito po na spelling na nega, no. Which means ikaw. So, aside po ng dangshin, di ba po yung sinabi ko sa inyo? Dangshi. Aside na dangshi na ibig sabihin na you or ikaw, meron pa rin pong ibang
pangalan or Korean word ng ikaw. Ibig sabihin, no. Aside din po ng cho는 na sinabi ko sa inyo, cho is I or ako. Meron din po tayong tinatawag na na. Ibig sabihin po is ako pa rin po yan. So, maiiba sila. Pag nilagyan po siya ng subject marker, particle, maiiba na po. Chega, nega, nega. Yan po siya. Yung note po ng subject marker po ha. Okay. Next Medyo po. nakakalito yun ah. Oo. Kaya nga wag lang talaga aasa sa natin pag-discussion. Talaga, aral din na kayo din. Ayan. So, tapos na tayo sa subject marker particle. Dito na tayo sa topic marking particle or topic marker particle. So, meron tayong un at saka nun. So, si un at saka nun na particle ay i-attach pa rin natin ito sa noun at nag-i-indicate po ito kung sino yung topic sa sentence. Kasi topic particle. So, gagamitin natin yung un kung ang noun ay nag-end ng consonant. I-attach din natin yung nun kung ang noun ay nag-end ng vowel. So, wag po kayong malilito dito kasi minsan po sa sentence is yung subject, pwede na din po siyang maging topic, di ba po? So, pwede natin gamitin yung nun, aside sa sasabihin natin yung i or i-attach natin yung i or ga. So, halimbawa, I am pretty. Ako ay, ano ba yung pretty? Maganda pa rin po ba? Ako ay maganda. So, kung titingnan natin yung sentence dito, ano yung subject dito? Pretty. Subject po. Ay. Um, Um, no, I. I po, yes. I po ang subject. So, kung iintindihin natin yung sentence, ako ay maganda. So, sino ba yung topic dito na maganda siya? Ako. So, ibig Ay, sabihin po, si subject ay si topic din po ay So, pwede mong sabihin na natuloy nanen yun. yepoyo. Noun. Kasi po, yepo is pretty. Tapos nilagyan lang po ng yo. So, nanen yepoyo. Nen, topic marking particle. Kasi siya yung topic na siya yung maganda. Pwede mo din sabihin na nega yepoyo. Kasi subject din po siya. Kasi yung subject is maganda. So, iba po yung niya yung function ng topic at subject marking particle. Wag lang kayo maguluhan kasi kung sa sentence talaga, aalamin nyo kung sino yung subject, sino yung topic, ganun po siya sa topic marking particle. Okay. So, ito na tayo sa object particle. So, yun. May lang po ito mga basic lang po ito na particle sa basic sentence. Kaya ito lang po gagamitin natin or itatakal natin po ngayon. So, si subject particle, si topic particle, at ito naman po si object particle. So, i-attach pa rin natin si object particle sa noun. So, gagamitin or i-attach natin ng ul kung si noun ay nag-end ng consonant. At rule kung si noun ay nag-end ng Rule vowel. pala yun. Yes po, rule. Ala, Okay. naka-umay pala ako. Okay. So, kailan ba natin gagamitin tong object particle? Kung sa isang sentence po, hindi topic, hindi subject po ha, may gagawin ang noun na iyan. Yan po ay object, sorry. Halimbawa po, I drink water. So, ano po ang iinumin? Water. So, yan po ang object. Si water po yung object kasi siya yung tinutukoy na may gagawin sa kanya. Yun, may gagawin sa noun. So, object particle. So, ang Korean po ng water is 물. Kaya sasabihin natin, chonen.
저는 is I, tapos 는 is subject particle. So, subject kasi po si I sa sentence. Mole is water. Lalagyan mo ng ul. Kasi si mole ay nag-end ng consonant. Kaya ul ang gagamitin. So, moral. Magiging moral kasi akyat rule po. Si mole, di ba si real, mapupunta sa middle. So, basa niya is moral, masoyo. So, 저는 masoyo. Yan po siya. I drink water. So, gagamitin or lalagyan natin ng object particle ang isang noun kung siya po ay nag-i-indicate or may gagawin sa kanya. Ganon. So, halimbawa si water. Anong gagawin ng subject sa water? Iinumin. Okay. So, si water talaga yung object sa sentence. Kaya lagyan natin ng object particle. Yan. Okay lang yan, guys. Ito po, another halimbawa, I eat kimchi. So, sino yung object dito sa sentence? Si kimchi. Si kimchi. So, paano kaya yan? 저는, Siya tapos, mukbang. kimchi muna. Lagyan mo ng object particle si kimchi. So, ano nag-end ni kimchi? Yun, kimchi ul. Kimchi ul. Nag-end si kimchi ng consonant or vowel? Cons, bawel. Vowel. Rule. Kimchi rule. Rl. So, magiging 저는 김치를 Rule. 먹어요. Di ba po? Mogoyo pala yung it. Yes. Mogoyo po. Magsasend din ako ng verbs po sa inyo. Kailangan nyo din po i-memorize. Kasi wala naman tayong aral bukas at saka sa Sunday. Ayun. Okay, so I eat kimchi. Si kimchi yung object kasi si kimchi yung kakainin. So, lagyan natin ng object particle. 저는 김치를 먹어요. Yon. Yan po yung object particle. Okay, wala na tanong, guys? Same pa rin po yan. Wala na. Wala na. Wala, anong oras na? 45. 10:45. Okay. Rule set. Oh, Ma'am, na-memorize nyo na po yan? Numbers? ma'am, Yes po, Yes, Sir ma'am. Rolly. Native tsaka ano. mag-leave na po ako, ma'am, kasi tinatawag na ako sa work ko. Sige po. So, Balik ko kailangan na nyo lang, lang po. tingnan ko Replay na nyo lang lang po. bukas, ma'am. Salamat, Mm-mm. ma'am. Yan. Save mo yung bituka, ha? Pagdinuguan. Oh. Pre. Yung bituka, prito natin yan. Oo. Yun nga mag-virtual handaan tayo dito. Sige, ako lang magluto. Yes, Sige, bye, Yan po. ma'am. Sige po. Kaya mo na lang send namin sa'yo yung laway namin. Yan. Yanin. Kimchi lang kami. Ikaw ano lang dyan. Bituka. Kimchi muna Yanin. kakainin namin. Yan. So, Parang naintindihan ba? baliktad sila, no, ma'am? Parang rumble yung Yes, sa Korean sentence sentence. yes, sa Korean sentence structure po, 'di ba sa English, I eat pizza. Example po, I eat pizza. So si I si subject, 'di ba po? Hmm. Si I si subject, tapos eat is verb, tas pizza object. Sa Korean sentence po, subject, object, verb. Yan po siya. Baliktad. Baliktad sila. Oo, subject, SO. object, verb. Or minsan nga, wala nang subject, sir. Object at saka verb na lang. Especially pag nag-uusap na, may magpag-uusap na. Hindi mo naman sasabihin na, Chonan. 저는 뭐를, di ba po si water, 뭐를 마셔요. 저는 김치를 먹어요. Parati ka na lang nagsasabing 저는. Kausap mo naman. So, pwede nang wala na yung chonon sa unahan lang. Sa first lang nasabi mo na.
So, sabihin mo, 저는 김치를 뭐를 먹어요. 마셔요. 김치를 먹어요. Ganun na lang po siya. Iba talaga sa Mga, Korean po. mga pang-expert na yun. Ay, magiging expert kayo, sure ako dyan. Pag natapos natin mukwan, ay May book 2 pa. mapapaisip na lang. Pag mapapaisip, hindi sa bukwan, maano na, makaka-create ka na ng sentence, makakaintindi ka na ng Korean. Ako nga talaga parang naano nga ako, sir, na parang na-surprise din ako sa sarili ko. Hala, noon nanonood ako ng K-drama na may English sub pa. Ngayon parang ayoko, parang hindi na ako nagsas-English sub. Then Hindi. naintindihan ko naman. Ganun na. Makakabasa na kaya kami ng paragraph, ma'am. Oo, Nat of course. tumitingin-tingin ako sa mga nagmamock test, ma'am. Haba nung sinasagutan. Oh, Naduduling ako. magmamock test din kayo. Sure. Magmamock test din kayo. Walang problema yan. Makakabasa kayo. Una-una talaga, sir. Makakabasa ka, pero hindi mo maintindihan. Na Yan nga yung po eh. una. O, yan yung una talaga. Pero, Mabagal pa. oo. Parang kinder. Totoo. Okay lang yan. Diyan naman talaga nagsimula. Ayun. Iaaralin na talaga yung mga particle na po ito kasi importante din to eh. Halimbawa, to si kimchi. Pag nilalagyan na natin ng mga object particle, yun, naiiba na. Yung Kimchi-rin. verb, yun po. Kadalasan kasi po, si verb na mokda is to eat. Yan po, mokda, to eat yan. May to talaga, to eat. Pag kasi po, makonjugate na po siya into oyo, mawawala si da, maiwan si mok. So, tapos alamin natin kung present tense, past tense, future tense. Tapos, Gusto maiiba po. na po siya. So, ito pong mogoyo is present tense yan. Paano po ba pag past tense? I eat. Iba na din naman yung word na gagamitin. Iba yung Mokda na lang. conjugation. Maano yan sa next. Dito lang muna tayo para alam natin yung basic po muna. Unti-unti May lang. pumapasok ba? Ay, Ma'am Nalin. Pumasok pa si Ma'am Ma'am, Nalin. pwede na mag-leave. Yes po. Thank Okay, you, so ma'am. wala na po bang Pwede na questions? pala. Wala na po. Okay. Thank you guys. See you on Monday. Good night. Sa Ano, inyo. tapos na pala? Opo, tapos na. Agoy. Sige, Agoy. salamat po. Akala Thank ko you. kasi wala pa. Sige po. Bye-bye. Bye. Ay, ma'am. Yes. Ma'am, Ne. I will send you that receipt. And nag-message ka? Mag-send pa. Sige.